The Signal HD Spikers are on top once more in the Spikers Turf Invitational Conference. This is Signal's 8th Spikers Turf Championship. Grabe. 8! And it completes their 3rd franchise golden double. And to talk about their latest championship run, we have with us here in the studio Wendell Miguel, Joshua Retamar, JM Ronquillo, Vince Lorenzo, and Coach Dex Clamor of the Signal HD Spikers. Good evening. Congratulations. Check. Ako na mismo lalapit Sige. para ano. Congratulations. Thank you. Congratulations. 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 Parang ninong lang eh, no? Thank you. Tama-tama, Thank you for Papasko. joining us. Oy, malam ko may bonus kayo. Coach Dex, sige, go, check. Sige, Coach Dex, again, mentioned earlier, 8th title. 14 So, overall, tama ba? Yeah, 14 over. Grabe. Including other tournaments. 8 Yeah. sa Spikers. Spikers. So, I mean, I'm sure every athlete out there wants to know what the key is to sustaining this level. Kasi, sunod-sunod eh. For me, the key, even though nag-champion kami palagi, siguro yung lagi kaming hungry for more. Alam mo yun, gusto namin laging makuha yung championship. And lagi naming binibigay talaga yung best namin. Every conference may mga bagong players. Every conference tinutulungan namin yung mga new ones to adapt our system. So siguro yun. Coach, napag-usapan nga natin 14 kung kasama yung ibang liga. 8 dito sa Spikers Turf. Hindi pa napapagod manalo? Hindi, tuloy-tuloy lang. Yun nga yung maganda doon. Bata ka pa. Yeah. You relate to the players. Your players coach. Grabe yung mga players mo din. May Wendell Miguel ka, may Ora ka, pakumpleto itong mga to. May Bugawang ka pa. Ang tanong ko is, saan mo ilalagay itong particular championship na to sa other championships na napanalan niyo? Ano ba? Siguro this championship napaka-special para sa amin ito. Kakaiba. Every conference naman has different story eh. Pero ito kakaiba talaga. Kasi medyo sobrang stressful tong conference na to. Dahil natalo kami ng elimination round ng Sabod. So hindi namin na-expect yun. At the same time, during the start of the conference, I was worried kasi medyo kulang kami sa preparation. Kulang talaga kasi half of the team nagtitraining sa national team. Compared yung ibang mga kalaban namin, they started last June pa. Kami October 1 pa lang. So siguro yun yung medyo nakakabahala. But still, we were able to get the championship. But that also says a lot about your lineup, yung mga players nyo, na kahit ang daming, yun nga, part of the national team or may mga inaasikasong iba, kayang-kaya eh. Pinagtrabahuan lang po Pinagtrabahuan talaga eh. As in, kaya to rely on anyone in your lineup. Pero, kausapin natin si Wendell. Co-captain yan with JP Bugawan. Palakpan natin. Siyempre, Wendell Miguel yan. Oh, nag-trending pa yan. Oo. Kolehiyo pa lang. Alam ko hindi ko alam kung na-cover ko itong batang to eh. Kung sa akin, sige. special, super special. Kasi, yung conference na nag-trending. to. Yeah. Napag-usapan. Pero sige. Pero sige. Pag-usapan na lang natin yung finals. At Mas least. naging masaya yung mga fans na. Yun. And makakanood na sila lagi siguro ng men's team. Yan, viral eh. Inaabangan. Yun ang inaabangan eh. Ayun natin yung replay, panoorin natin. Tingnan natin. Tama? Hindi. Parang hindi natin papakita yun. Hindi. Gusto mo pakita ko sa highlight reel? Hindi, joke lang. Okay. Pero, syempre, as a leader also of the team, and then, when it comes to the finals, syempre, ibang usapan yung environment, ibang usapan yung pressure. Yeah. As one of the leaders, yung paano mo na lusatan yung challenge na yun? How did you take on that challenge? Actually, nung semis time pa po na medyo may pressure na ako nararamdaman. Pero I accept din the challenge kasi parang for me, being leader, kailangan mag-step up pag kailangan na. And sinabi ko sa sarili ko din na siguro ito na yung time to step up as a kuya nila. And during finals, nag-focus lang ako dun sa paano sila maging stay motivated during that game. And sabi ko lang din sa sarili ko na hindi ko pababayaan yung mga teammates ko na para magsisibangot, hindi ko pababayaan yung mga teammates ko na mado-down. Every time na trash talkin sila or bubulin sila ng other teams, kailangan andun ako sa likod nila. Ayan, Kailangan nandun.
Sige, tuloy mo lang. Kailangan, pag nakakaramdam sila ng pressure, kailangan alam ko paano sila i-approach, alam ko paano sila i-handle. And yung rewarding part doon is yung response nila nung game na yun. And nakakatuwa rin na yung response nila, yun yung way para manalo kami ng finals na yun. Actually, dapat si JM, malaking bagay yun yung next question. Pero katabi mo si Owa, so tanungin ko na si Owa. Owa, madali ba o mahirap para sa'yo? Siyempre, champion kasi nyo sa UAP. Pero dito, iba to Spikers Turf, to pros na to eh. Sa dami mong pwedeng pagpilian. Pwede mo ihagis sa opposite, pwede mo ibato sa likod, pwede mong ibato sa open. Di ba? May daming pwedeng pumalo. May Wendell Miguel kayo, yung mga katabi mo, si JM. Ikaw mismo as a setter, paano yung decision mo? Paano, alam ko may mga set plays yan eh. Pero ikaw mismo, paano mo na, sige, bigay ko dito, sige, ganito. Hindi ka ba nahihirapan? Kasi dami mong weapons eh. Yes. Di ba? Ang dali actually. Para sa'yo, sa akin hindi. Siyempre po nung una, sobrang hirap. And hindi pa kami kumpleto nung nag-start kami mag-training. And then, ilang months na lang, pinaka-crucial yun kasi setter ako eh. Ang hirap ng role ko na kailangan communication, yung connection namin, lalo na ako sa spikers and libero namin. Kailangan connected talaga eh. So, ang maganda, lahat sila, nag-response nga sila ng gusto rin nilang maging connected sa akin and ma-execute namin yung game plan ni Coach Dex. And then, syempre, since katabi niyo na si JM. Go. And JM, you're also one of the offensive weapons. As in, as a spiker, yun na nga, nakaka-mention ng ni Andre na ang dami kasing options talaga. Ang daming, kahit sinong pasahan mo ng bola. Pati makakapalo. pag binigay mo sa opposite, talagang, ito lalo to si JM, di ba? So parang, as one of the spikers, na alam mong ang dami mo ring maaasahan na teammates na pumalo, how do you stay patient waiting for that exact right time na alam mong para sa'yo na talaga siya? Correct. Coming into this season kasi aware na kami lahat sa magiging system namin sa Spikers Turf when it comes to offense. So talagang tinanggap ko lang yung role ko as a opposite na kailangan makatulong ako sa pag-defense or sa pagpabagal ng bola ng mga open spiker lalo na ng mga kalaban. So yun lang, nag-focus lang ako doon and talagang tinanggap ko lang kung ano yung kailangan ng team and ng system ng Signal. And then syempre si Vince naman, best libero. Oo, di ba? Pinag-usapan pala natin si Vince. Kasi, alam mo, hindi naman masiset ng maayos ni Owa yun. Yes po. Kung hindi magaling yung libero nyo, di ba? Doon talaga yan sa first pass yun eh. Di ba? Kumbaga, sabi ko nga, grabe tong ba? Hindi ka ba napapagod? Kasi yung mga pulot mo, yung mga, di ba? Yung mga habol mo. Ay, meron ba? Parang pader lang naman. Pati syempre yung pressure nandun eh, di ba? Kasi ikaw yung depensa, ikaw yung ano. Paano mo inaano yun na kumbaga yung pressure na kailangan makuha ko ng maayos kasi di papagalitan ako ni Owa. Yayarin ako ng mga veterano ko. Syempre po, being here sa Signal team, talagang yung effort talagang dapat doblehin. And pagdating sa training, yung mga kasama mo, mga veterano na talaga and kilala na sa larangan ng volleyball. Kaya yun, every game kailangan all out lang. Yung tipong wala ka nang ititira sa sarili mo. Yan naman yun. Yun, grabe. Natuwa si Wendell. Palakpan natin ang sagot. Best libero, pati sagot, di ba? Panalo. All out daw. All out, di ba? Oo, ayan, oo. Ang dami mo nga palakpak sa studio. Hindi ko na nga po naramdam ang ulo ko niyan eh. Bugbog sarado yung ulo ko eh. Kasi nang ina-award Bugbog sarado yung ulo ko dyan. Ayan. Coach, of course, 8th title, napakalakas nyo. Pag pinapanood kayo, kulang pa ba dito? Ikaw mismo, anong kulang sa tingin mo pa? And ano pa yung kailangan mong i-improve ng Signal HD Spikers sa susunod na season to make sure na di kami marirelax, tuloy-tuloy pa rin yung gutom namin and yung intensity? Siyempre, ang expectation namin, may tatalo-tatalo sa amin. Like what happened last conference, na tinalo kami hindi namin na-expect ng Saboj. So we will work harder for the next conference. Still, yung connection, kailangan pa rin namin ma-polish. Alam din naman ni Owa yun. Sabi nga ni Owa, napaka-importante sa kanya ng connection, lalo na setter siya. So, kulang pa rin. So, we will
double kung ano yung effort namin last conference para tuloy-tuloy pa rin yung panalo. Hindi kami magsasawa hanggat maraming sumusuporta sa Signal Men's Volleyball Team. Alright, May thank gusto you. ka pa, wala na. Okay. Thank you so Ay, much. kulang oras namin Oo. Kung next time, dalasan nyo dito. Okay, congratulations. Thank you so again. much. Thank Coaches, you, go. thank you. Si Andre, palakarin niyo. Thank you so much Boto for niyo ako, joining us. Wendell Miguel, Joshua Retamar, Jem Ronquillo, Vince Lorenzo, and Coach Dex Clamor of the Signal HD Spikers. Congratulations once again. Tinatawag on pa ako your Ninong 8 Spikers. Oo, humihingi pa sa akin ng bonus Wow.